martial law, tapos experience ko ang EDSA Revolution. Tapos marami rin ako mga na-encounter na ilang mga politiko. Pero ikaw saan, natanong natin ni Jerry kanina kung saan yung hugot mo, pero may mga na-experience ka ba? Kaya may mga ganun kang realization. May mga ganun pumasok sa isip mo. At, o sige, yun na muna talaga. Kasi medyo may isa pa akong tanong pala na connection doon. Sige. Siguro yung sakit. Kasi di ba sinasabi natin na yung art naman, it's something that you don't choose to do. It's something that you have to do. Kasi mahirap siya, hindi madali gumawa ng pelikula eh. Ang daming pagdadaanan, ang daming sakripisyo. Pero pag importante sa'yo, pag mahalaga sa'yo, wala kang choice, gagawin mo talaga siya. And yung earnest love for the Filipino people, meron kasi ako nun, na yun yung pinakamasaklap siguro, na para kang laging nabebetray na yung pagkatao ng Filipino na mahal mo, na proud ka maging among them, tapos para kang napahiya kapag pag hindi mo nagustuhan yung outcome. Pero at the end of the day, kailangan natin tanungin kung saan nanggagaling yung mga paniniwalang yun. And ito yung attempt ko rin to extend, parang may understanding, to expand my understanding, parang saan ba nanggagaling yung ibang opinion, and para rin mapalawak natin yung sarili nating pag-iisip. Kasi kailangan nating i-redefine what it means to win. Kasi kung election ang usapan, di naman, coin toss yan, popularity contest yan eh. Pero kailangan natin to redefine what it means to win for us. Kasi pwedeng ang win condition ko, mapalawak yung understanding ko of more Filipinos, where they come from, yung mga pinagdadaanan nila, kaya ganito yung pinaniniwalaan nila, I can consider that a minor victory. And kailangan natin kunin itong mga maliliit na butil ng pagkapanalo na to para sa sarili nating mental health and para nakagawa tayo ng magandang naratibo para sa mga buhay natin. Kaya ako siya tinawag na existential drama kasi ang pinaglalaban natin or ang pinag-uusapan natin, ano ba yung halaga ng buhay ko? Diba? Parang paano ko ba susukatin kung tama yung pagkabuhay ko? Direct kasi kahapon, after we witness yung mga nangyayaring kadramahan, mga paggulo doon sa Senate at lahat yung mga nangyayari, may nakausap kasi akong actress na sobra na rin siyang disappointed sa nangyayari ngayon. At inaayos na niya inaayos niya yung citizenship niya nasa ibang bansa dahil ayaw na niya mag-retire dito. Ang pagkasabi niya talaga, wala na talagang pag-asa. Kahit bago na raw yung magpalit pa raw ng presidente, wala na raw talaga tayong pag-asa. Which is taliwas na doon sa message ng pelikula mo. Anong pananaw mo doon? Anong masasabi mo doon? At ano na rin ang nararamdaman mo doon kung what happened yesterday? Ako, nire-respeto ko yung desisyon ng bawat tao. No? Like whether they fight or they choose to not be involved in politics. Kasi minsan ang pinaglalaban nila yung papakain nila sa pamilya nila. And my own mother migrated to the States to give herself and me a better life. Nung nagkataon lang na nung panahon na yun, overage ako, kaya iwan ako. Pero most of my family are abroad, and in fact, doon sila nakatira. Naiwan kami ng younger brother ko. So hindi ko yun nakikita as cowardice. We should never be made guilty about our survival. Kung yun yung kinailangan niyang gawin para mag-survive siya, para maging masaya siya, kailangan nating respetuhin yun. And yung ibang tao, kung gusto nila maging apolitical, kailangan din nating respetuhin. Kasi yun nga parang yung buhay naman kasi natin walang tamang yes or no answer yan kasi magkakaiba tayong konteksto. Siguro yun din yung isa sa mga imahe ng Hydra na gusto ko i-reinforce. Kahit pare-pares tayo ng kasaysayan, at least sa libro, iba-iba yung relationship natin dito. Kasi yung iba pinanganak na mayaman, mas may opportunity lumaban, mas may protection. Yung iba mas vulnerable. Yung iba nga walang access sa internet di ba? Yung iba, pag nag-tweet, meron na silang parang at least maliit na platform para makapag-resist. Yung iba, kailangan physically, pumunta sila dun. Mas malaki yung stakes. Kaya mahirap magdikta
sa ibang tao kung ano yung dapat nilang gawin. Kaya para sa akin, napaka-personal na mga desisyon yan. May kinalaman yan sa personal moral compass natin. Ano yung magfulfill sa'yo? Ano yung magpapasaya sa'yo? Ano yung palagay mo mabibigay ng halaga sa buhay mo? Kasi none of us are gonna be here forever. Diba? So, anong gawain ba yung pag next week, next year, wala ka na, you can still be proud of? Yun siguro yung gusto kong itanong. And our government, di ba, is giving us an opportunity for these kinds of small heroisms na kahit ang kaya lang natin minsan mag-post, pwede pa rin yun. Meron pa rin, may something pa rin yun. Ayun. Direk, anong eksaktong naramdaman mo kahapon nung pinapanood mo sa news? Expected ko kasi. Kasi ako initial ayoko na hindi na ako boboto sa 2028. Pero ikaw, what else do we do? Di ba? Parang it's something that's part of our reality. Hindi siya nakakagulat. Kaya it's just one of the things that will happen, and it's one of the things that we'll process individually. Na alam naman natin matagal na mali, na may maling nangyayari. Tapos, mahirap na pinagtatalunan natin, tayo yung nag-aaway-aaway na kung ano dapat yung gawin. Diba? So, I guess yung isang kailangan gawin, mag-usap. Pag-usapan natin na pwede naman tayo mag-usap ng hindi nag-aaway siguro. Parang we don't have a plan yet. We don't have a plan. All we have are feelings. Siguro it's time that people organize and develop a more practical plan to get to where we want to go. Kasi yung strategy ng kalaban na totoong kalaban natin is pag-away-awayin tayo para hindi tayo makapag-organisa. So siguro yung way to fight that is to be more open to our fellow Filipinos. Ayun. Thank you, Direk. Maraming salamat, Kuya Gorgie. Ang next natin from Hype Mania and Pelikula Mania, Nazi Tavares. Hi, Naz. Good afternoon. Hi, Direk. Medyo connected dun sa tanong ni Kuya Corey. Sa mga nangyayari ngayon, gaano ka-importante personally yung pag-release ng Hydra? Ako, honestly, nangarap ako na hindi siya kailanganin or maging irrelevant siya, di ba? Kasi gusto ko by the time na na 2026, hindi na importante yung disinformation kasi natalo na natin. Pero hindi pala yun yung sitwasyon. And of course, fulfilling for me na nabigyan ako ng platform to voice out at least a general idea of how we should or how we can isang option to confront what's going on. We can confront it not as parang hindi kasi win-lose to eh. Hindi kasi ako outcome-oriented na tao. Sa akin, basta ginawa ko yung best ko. Kahit kung ano yung outcome, pwede kong bitawan. Parang, minsan may gagawin akong pelikula, hindi nyo magugustuhan. Pero pag ginawa ko naman yung best ko, nandun pa rin para sa akin yung fulfillment na there was this period in my life where I was operating at my optimum level because of a dream, because of a hope. So, ngayon nandun pa rin ako. Na ginagalingan ko eh. Kasi nandun yung pangarap ko na baka makapag-contribute, maaaring hindi. Pero the mere fact that I'm trying, for me, makes my life beautiful. Na ang sarap mag-try, guys. Kalaban nyo. Para kayong against all odds. 'Di ba? Parang napaka-romantic ng idea na may kalaban kang dragon, tas pangkaraniwang tao ka lang. Yung metapora nga ng kaibigan ko, para siyang ang paglaban daw or ang pagtindig laban sa kapangyarihan ay parang pagkalmot sa pader. Yung metaphor ng tunnel sa kanya nang galing yung basta makita mo lang na may maliit kang marka, minsan enough na yun. Ayun. Kasi yung kitchen scene, isa siya sa best scene of 2026 ng Society of Filipino Film Reviewers. No? Can you share some commentaries about that? Paano siya ginawa? Ang ganda kasi nung build up nung tension. Ang galing ng mga artista. So, Ako, to be honest, mahabang rehearsal to. May mga araw kami na ito lang nire-rehearse namin. Siguro nire-rehearse namin to ng 2 buong araw. With all 4 actors. Just that scene to get the timing right and everything. And also, that scene was
also thanks to our editor, kay John Rogers. Kasi hindi ganun kahaba yun. So the entire scene lasted a little shorter than what you saw. So yung mga pauses, yung mga silences, those were the work of the magic of John Rogers, our editor. So pati ako nagulat actually nung pinakita niya sa akin. Parang sabi ko, parang hindi ganito to ka-intense nung nung ginawa namin . Although intense pa rin, syempre heightened na yan with the score ni Pao, with the color grading ni Lester, cinematography ni Cara. So it's really a collaborative effort with the actors. And ito yung isa sa mga sources ng fulfillment ko, yung level of craft na kinakailangan para maka-achieve ng isang ganong eksena na pag nagawa nyo ng tama, ang sarap talaga ng feeling. So yun din yung isa sa mga rewards ng pagiging artist, yung maabot mo yung pinapangarap mong treatment. So ayun. Ang last na lang, napanood na ba nung character nung Miss Robles yung movie? Or Kasi naman si na-try Miss niyo ba? Robles. Alam naman natin, Hindi ko- pero... Si Lenny. Ay, Hindi ko alam Baka Santos? hindi. Baka hindi pa. Pero sana mapanood niya one day. Sana umabot sa kanya yung wide release namin. Sana tumagal siya sa sinihan long. Tawagan natin siya, ipapanood natin. Sige po. Mm-mm. Ayun. Sana